mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo mula December 16 to 31, 2024. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang kung hindi man para sa inyo itong magiging reading. Di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yun ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ano kaya itong Ten of Wands? Kasi may mag-lovers tayo. Sa bagay, pwede rin namang decision ang meaning to o choice. Pero tingnan natin. Ayaw mais. Ayan. Well, long distance relationship siguro to. Kung di long distance ay foreigner yung partner. O iba religion. Probably relationship reading to. Kasi kanina, di ba sabi ko, baka ano to, decision o choice. Hindi eh. Tapos nakita ko yung magician ito. Katabi niya to. So, inisip ko, may magician. Ako, medyo alangan. Tapos ang dulo, Ten of Wands. Kaya kinalarify ko yung Ten of Wands. At tumabas dito na mukhang nagbabadya to na mangyari. Ano ang nagbabadya? Probably jealousy. May new admirer kasi dito eh. Naisip ko kung ka-workmate ba yung new admirer. Pwedeng ganon. O pwede rin na yung new admirer ay mayaman. Kung di man mayaman ay may trabaho. May source of income kasi may work. O may stable job. Permanent sa job o may position. So ito hindi pa to nangyayari. Mangyayari pa lang. So week na to, ano kayang possible outcome nito? Hindi ko masabi kung sino yung magkakaroon ng new admirer. Kung yung babae ba o lalaki, basta isa sa kanila. Pero tingnan natin anong possible outcome ng ganitong sitwasyon. Hermit. The Fool. Ako. Nakita nyo naman, dito na yung Five of Swords. Ito, the Fool, ano na siya eh. Nawala na sa katinuan. Literal na the Fool. Ito. Pag ganyan, the Hermit, nasa process ng pag-alam ng
truth. So, more like enlightenment. Nalilito. Kaya naghahanap ng enlightenment. Nako. Mukhang ang pipiliin dito ay yung new admirer. Lalo't five of swords yung dulo. May pipiliin na siya. Yun yung new admirer. Kasi naging full nga siya rito, naging crazy. Nabaliw dun sa new admirer. Pero at first, nag-contemplate siya. Pero nabaliw nga siya dito. Kasi sobrang in love. At ayun, sumama na dun sa new admirer. Kasi to mukhang ghosting na yung kalalabasan. Iiwan niya yung partner. So, hindi ko nga masabi kung sino yung nagloloko, kung babae o lalaki. O magloloko. I-ghost niya yon yung partner. Magli-lead sa no contact to. Una muna problem sa communication. Mabagal reply. O hindi na nagre-reply. O ilang araw bago mag-reply hanggang sa magli-lead na sa ghosting. Ganyan. Sad to say. So, sino yung natama ng reading na to? Ito yung possible partner. Okay? Na Leo. So, whether kayo yung magloloko dito o kayo yung lolokohin, ito yung partner ng Leo. Aries, Capricorn, Libra. Ngayon, magagay dito sa susunod. Ayan. Wow. So, meron tayong 6 of hearts, 7 of diamonds. Well, mag-aaway dito, Pero ang maganda, maayos. So, probably ang problema dito ay career. Nandun sa workplace yung problema. Pero don't worry, maayos din naman yun eh. Pero sana natin na yun nga, all kinds na ng trouble ay posible. Basta workplace to. Kaya kung wala kayong work, hindi kayo magiging affected ng reading na to. Doon lang to tatama sa mga may trabaho. Ano pa? Ibang case ha. Sabihin natin, bago lang sila magka-relasyon. As in, bago. Wala pang 6 months. All of a sudden, may uutang. Yan yung problema dito. Wala pa kayong isang taon, uutang na agad. May uutang.
So, yan yung problem. Pero tingin ko na maayos din ang problema ito bandang huli. Kasi may someone na tutulong in times of crisis. So again, ang problema ay pera. Yun yung ibang senaryo. Dun sa bago pa lang na magkarelasyon. Anyways, dagdagan pa nga natin. Meron tayong Ace of Spades at 9 of Clubs. Ito maganda rin naman in a way na whether dumating na to o darating pa lang. Kasi makaka-encounter kayo ng disaster, destruction, misfortune in general. Pero ang maganda dito, malalampasan nyo rin naman itong pagsubok. Kung hindi magiging matigas ang ulo, o hahayaan nyo na may tumulong sa inyo. Kasi may iba na ayaw ng help. Diba? May ibang taong ganun. So, kung hahayaan nga na may tumulong, di sila yung makakatulong sa iba sa inyo. Kasi may iba na ayaw ng advice, di ba? So, yun yung dating dito. May iba na ayaw ng help kasi nagmumukha silang weak. Siyempre, may ibang tao na binavalue nila yung self-respect, na ayaw nilang magmukhang weak. Kaya nga, nanawaan ko kung may mga tao na ayaw ng help. So, yun. Ibang tao yung makakatulong sa iba sa inyo. Anyways, punta tayo sa susunod. Ito. Ay, nahulog. Ito, nahulog to eh. Diba ito? Power. Tranquility power. Parang, ang dating makukuha nyo tong tranquility kung i-build nyo tong power sa sarili. So, yan na yung strengths. I-build ang strengths. Change. Ano yun? Oh, change na nga. Renewal pa to. So, ang dating, in-encourage na i-embrace tong change o renewal. Kasi mahirap ang change, di ba? Na para bang, kung i-embrace ang change, ito, may renewal ng energy o anything na mag-end.
So again, kung may magsarang pinto, di may magbubukas na bago. Ganyan. I love. Oh. Ito ang huli. Love, go with the flow. So in general na to, kung single o in a relationship, na-encourage na mag-go with the flow lang. Parang, ayan, dagat, tubig. As in, sumunod lang sa agos ng buhay sa ngayon. Wala kayong kailangang gawin kundi makibagay sa 2 linggo na to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.